Namaga po. Troop Commander, kindly give the order for Tigas Pahinga. Kagalang-galang Cesar Virata, dating pinunong ministro ng Republika ng Pilipinas at Pangulo ng Cavite Historical Society. Kinatawan Joseph Emilio Abaya, unang distrito ng Cavite. Punong lalawigan Juanito Victor Remulla Jr., punong bayan Reynaldo Aguinaldo, tagapangulo Maria Serena Jocno, makagalang-galang ang pulutong diplomatiko, makagalang-galang na miyembro ng kabinete, Bishop Luis Antonio Tagle, Diocese of Imos Cavite, General Eduardo Oban Jr. at mga liderato ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Police Director Pangkalahatang Raul Bacalso, Vice Admiral Ramon Liwag ng Philippine Coast Guard, mga kaanak ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo, mga lokal na opisyal ng Cavite, mga miyembro ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, mga kapwa kong tagapaglingkod ng bayan, iba pang mga kagalang-galang na panauhin, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. 113 taon na ang nakalipas nang nagtipon ang mga ninuno natin dito sa Cavite, lupaing diniligan ng dugo ng mga bayani. Upang ihayag sa mundo, kahapon ang huling araw na ituturing akong mababang uri sa tinubuan kong lupa. Ngayong araw, isa akong malayang nilalang na may karapatang mangarap at tumungo sa katuparan ng mga ito. Dito ko ngayon pinipiling kausapin ang taong bayan. Pilipino, kaharap ang kapwa malayang Pilipino sa unang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa aking pong administrasyon. Alam na naman po ninyong ang karaniwang retorika sa ganitong mga pagdiriwang. Ang laging bukang bibig. Kung dati ay lumalaban tayo sa mga mananakop, ngayon naman ay kahirapan ang kailangan nating labanan. Ilang dekada na po bang nating sinasabi ito? At ilang dekada na rin ba tayong nakikidigma laban sa kahirapan? Kailan po ba matatapos ito? At bakit ba kay tagal nating naghirap upang maabot ang minimiti nating tagumpay sa larangan ito? Marahil, alam na po ninyo ang sagot. Hanggat hindi nauubos ang korap, hindi mauubos ang mahirap. Kung gusto nating palayain ang bayan, kailangan nating palayain ang gobyerno at ang sarili mula sa kasakiman. Matagal na tayo nagtiis sa sitwasyon kung saan ang mga dapat nakikipagdigma sa kahirapan ang saring pinag-uugatan ito. Kaya nga naman, pumistula tayong mga asong nagpaikot-ikot at tinahabol ang sariling buntod. Mulat po tayong kaakibat ng kalayaang maghayag ng opinyon ay ang katotohanang minsan magtataliwas ang mga opinyong ito. Ngunit kampi man sa Dallas o sa Miami, pro or anti-responsible parenthood, iisa ang sentimento natin bilang Pilipino. Hindi natin gusto ang sitwasyon. Alam nating may mas maganda pa rito at gusto nating marating yung mas magandang iyon. Siguro naman po ay nagkakaisa tayo sa katotohanang nakapagtanim na tayo ng pagbabago. Gusto nating bawasan ang 4 milyong pamilyang Pilipinong inaabot ng gutom kada araw. Kaya't binawasan din natin ang mga kontratang binubukulan sa LLDA, sa DPWH at sa iba pang ahensya ng gobyerno upang ang pondo ay mailaan sa kapakanan ng mga nangangailangan. Ginusto nating bigyan ng trabaho ang mga naka-standby na Pilipino. Kaya't ipinakita natin sa mga namumuhunan na hindi natin sila gagatasan, hindi natin sila pahirapan at hindi natin bubukulan ang kanilang mga kontrata. Di po ba't kay rami ng administrasyong hindi maabot ang buong potensyal sa turismo? Dahil ilan lang ang aeroplanong bumabiyahe sa ating bansa. Iniatas po natin ang Pocket Open Skies Policy at itinuring kong tagumpay iyon. Di po ba't kay tagal nating ginagatasan ng mga pinagkakautangan sa politika ang mga ahensyang dapat sanang nagpapalago sa kaban ng bayan? Naipasa po ng ating mga kaalyado ang GOCC Governance Act para mabantayan ang mga government-owned and controlled corporations.
At itinuturing ko rin pong ito'y isang tagumpay. Di po ba't ilang dekada nang pinapahirapan ng mga taga-Mindanao dahil sa sistemang malapidal? Ngayon pong magiging kasabay na ng botohan sa ARM ang buong bansa. Masisimulan na sa wakas ang pagsasaayos ng sistemang elektoral doon at maririnig na ng buong lakas ang tinig ng mga taga-ARM. Tagumpay po ito hindi lamang ng Mindanao, kundi ng lahat ng mga Pilipino. Nakamit po ito dahil nanindigan tayong hindi natin ipapamana ang mga problema sa susunod na administrasyon. Gagawin ko ito, di bali na kung may dambuhalang makabangga, di bali na kung may kaibigang masaringan sa ngalan ng taong bayan. At ngayon, di po ba't malasakit sa halip na kamanhiran ang itinugon natin sa problema ng bayan? Naalala po ba ninyo ang kalagayan bago natin na ibalik sa tama ang pagtitimon sa gobyerno? Para lang makadilihensya, mag-aangkat ng doble sa kailangang bigas na hahayaan naman mabulok sa mga bodega. Ang mga general ay napapabaunan ng trak-trak ng salapi, habang ang mga nagaharang na katawan sa bala ng ating mga sundalo ay nagtitiis sa butas-butas na bota. Pasasakayin ang taong bayan sa bangkang papel para lang lunurin sa dagat ng kasinungalingan at katiwalian. Gaano katagal na po bang pinapasan ng mga sundalo at kapulisan ang mahal na upa? Matutulog sila sa lupa kung may enkwentro at pag-uwi nila para rin naman pinukol ng granada ang kanilang tahanan. Noong isang buwan lang po, nagkaroon tayo ng groundbreaking sa Bocaue kung saan itatayo ang unang 4,000 pabahay para po sa ating magigiting na sundalo at kapulisan. At dahil upfront na mababayaran ang mga bahay dahil sa pautang ng pag-ibig sa pulis at sundalo, mayroon tayong pondong pagugulungin ulit para makagawa ng mas marami pang tahanan. Ang minamataang 20,000 bahay noong una, aabot na po ngayon sa 21,800 units na mapapakinabangan. Isipin na lang po natin, kung ang isang dekada ay ginugol sa pagsisilbi ng tapat, baka po pati security guard ay nabigyan na ng pabahay. Sa akin lang po, kung ang isang lahi ay lumaya nga, ngunit mas lalo namang malulubog sa pagdurusa, ano pa ang silbi ng paglaya? Ang mga batas na naipasa para maisaayos ang botohan sa ARM at para itama ang pasahod at benepisyo ng mga GOCC, ang mga tiwaling tinanggal sa pwesto, ang mga polisiya na maraming kumokontra ngunit mas maraming matutulungan, ang mga proyekto at departamentong binuhusan ng pondo mula edukasyon hanggang pabahay ng sundalo at kapulisan, mula kalusugan hanggang sa conditional cash transfer program. Lahat po yan, ginawa natin para ipamalas ang tunay na kahulugan ng kalayaan sa ating mga kababayan. Ang tunay na kalayaan ay kalayaan din unang-una mula sa gutom, kamangmangan, kahirapan at kawalan ng pagkakakitaan. Ang tunay na kalayaan ay kalayaang may dignidad at may karangalan. At kung sa tingin ng iba ay napakalaking kasalanan ang aking panliligaw habang binata naman ako, segunda manong sasakyan gamit ang sarili kong pera o miski ang pagkanta na kuminsan ay sintonado, wala pong problema sa akin yan. Ang mahalaga sa akin, ang mahalaga sa taong bayan ay resulta, hindi pagpapapogi, hindi headline, at mas lalong hindi ang pagkapit sa kapangyarihan. Alam ko pong may pangamba pa rin sa puso natin. Umaangkat pa rin po tayo ng 860,000 toneladang bigas. Bagaman may matutuwa naman siguro kung malaman nilang 2,380,000 tonelada ang naangkat natin noong mga nakaraang taon. Sa susunod na taon po, ang panata sa akin ni Secretary Proceso Alcala, maibababa ang aangkatin natin sa hindi tataas sa 500,000 tonelada metriko. At dahil po dire-diretso na ang pagtatama natin sa sektor ng agrikultura, dire-diretso na rin tayo sa pag-abot sa mitiing lahat ng bigas sa merkado ay dito na sa Pilipinas ipupunla at aanihin. Magsasakang Pilipino ang mabibigyan ng kabuhayan, hindi po ang ating mga kaibigan sa Vietnam o sa Thailand.
Marami pa po tayong kailangan gawin. Mayroon pa rin mga batang nag-aaral sa ilalim ng punong kahoy. Mayroon pa rin mga inang pinagkakaitan ng unang ngiti na kanilang sanggol dahil walang doktor o ospital sa kanilang nayon. Pero wala naman po siguro magkakailang ngayon. Mas maigting na ang nararamdaman nating galak dahil malinaw na hindi na po second-class citizen ang Pilipino. At ang karangalan pong ito'y nag-uumapaw na makikita na natin sa buong mundo. Isipin po ninyo, tayo na ang nilapitan ng Brunei para magpatulong sa product design at branding ng kanilang mga produkto. Miski po ang Cambodia nag-iimbita na para magtayo ng negosyo ang kumpanyang Pilipino sa kanilang bansa, lalong-lalo na po sa pagtatayo ng mga rice mill. Tapos na po ang panahon kung saan mayroon pang nahihiyang maging Pilipino. Taas noon na nating mayahayag, Pilipino ako, kaya kaya na akong tulungan ng aking gobyerno. Kaya na akong tulungan ng kapwa ko Pilipino at kaya ko na rin tumulong sa buong mundo. Narito po tayo sa Cavite ngayon kung saan unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Dito kung saan unang tumugtog ang lupang hinirang upang sabayan ang pintig ng puso ng mga revolusyonaryong sawana sa pang-aapi ng mga dayuhan. Dito kung saan natin unang isinigaw sa mundo, ito ang malayang Pilipinas. Kami ang malayang Pilipino. Sinabi ng ating mga ninuno noon. Ipinahayag natin at pinasisinayaan sa pangalan ng buong Pilipinas ang karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. Sinasabi ko po sa inyo ngayon, sa ngalan ng buong Pilipinas, ipinahayag ko ang pagbubukas ng isang bagong yugto sa ating kasaysayan, kung saan ang bawat Pilipino ay mapipitas ang bunga ng kanyang pinaghirapan, kung saan ang batas ay patutupad ng patas, sa mahirap man o sa mayaman, kung saan maaaring panghawakan ng lahat ang sarili nilang kapalaran, kung saan ang kalayaan ay may katuwang na karangalan. Ito ang malayang Pilipinas. Tayo ang malayang Pilipino. Hiwalay at kalag na kalag sa kambal na salot ng korupsyon at kahirapan. Sumasalubong sa kinabukasan ng taas noo at puno ng kagalakan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maligayang araw ng kalayaan po sa ating lahat.